Bali, meron tayong welding machine dito na i-convert natin siya kasi wala siyang switch, main switch. Dito wala kang makikitang switch. Ganun din sa kabila. Meron man siyang off, pero kailangan mo pang pihitin to para ma-off. O kaya tanggalin mo yung saksakan para ma-off mo siya. Bala ko sanang lagyan ng switch na iba para i-switch mo na lang, ma-off mo na siya. O kaya breaker na maliit, breaker ganun, pwede ko sana ilagay. Pero mas i-upgrade natin siya. Gagawin natin siyang wireless para ma-on off natin tong welding machine. Para kahit medyo malayo ka sa welding machine, kunwari kung doon ka nagwe-welding, hindi mo na kailangan pumunta pa dito para i-off mo yung welding machine. O kaya hindi mo na kailangan tanggalin pa yung pinakasaksakan para ma-off lang. Doon pa lang, kung kunwari kung nakaupo ka doon ka nagwe-welding, pwede mo siyang i-off na andun ka lang. Mas mabilis at mas maganda yung ganun. Gagawin nating wireless. Bali, yun lang yung gagawin natin ngayon. Share ko kasi nga walang siyang switch, masyado siyang kasi baka masira kasi itong pinakakwan niya, adjustan ng amperahe niya kung dito lang lagi in-off. Tuwing i-off tapos pag i-on pipihitin na naman, baka masira lang to. Masyado naman hassle kung tanggal saksakan ka lang. Tsaka pag andun ka sa, kunwari kung nag-i-steel trusses ka o nasa taas ka, sa taas ka nagwe-welding, hindi mo na kailangan bumaba o mag-utos para i-off lang yung welding machine. Kung hawak mo na yung remote na andun lang sa may nakaipit, kung sa may baywang mo, o hawak mo lang sa tabi mo, pwede mo na siyang i-off na hindi mo nilalapitan yung welding machine. Well, yun yung gagawin natin dito. Gagawa tayo ng wireless na saksakan na high ampere siya, na kakayanin ito. Yan, kakayanin niya yung wireless na high ampere na saksakan. Kahit welding machine ang isasaksak natin is kakayanin niya. Yan, bali yun yung gagawin natin. Bali, ito na yung gagamitin natin mga parts, mga katingker. Bali, gagamit tayo ng contactor. Kasi welding machine yung ating kokontrolin. Yan, high ampere kasi yun. Kailangan din ng contactor. Hindi kasi kaya kung yung relay lang tayo magdedepende. Kung sa switching lang ng ating relay tayo magdedepende, hindi kakayanin. Masisira itong ating relay. Kasi welding machine yung ating i-control. Kaya gagamit tayo ng contactor. Yan. Yan. Tapos gagamit din tayo ng kanyang 12 volts power supply o 12 volts adapter. Galing to sa 12 volts adapter. Yan. Tinanggal ko lang yung pinaka-case nya. Yan. Mali yung 12 volts adapter yan. Marami naman nabibili niyan. Bali, ito yung kanyang AC 220. Yan, yung line 1, line 2 niya. O saksakan niya, meron lang siyang wire. Nilagyan ko siya ng wire. Ito yung pinaka-out niya, 12 volts. Positive, negative. Yan, yung red, yung positive. Tapos yung black, yung negative. Yan, siyempre meron yung ating one channel relay na module, wireless. Tapos isang outlet. Yan. Tapos yung pinaka plug ng ating
gagawing saksakan, yung wireless na outlet na gagawin natin. Ito yung pinaka niya, magiging plug niya. Dapat makapal yung ilalagay mong wire, kasi nga welding machine yung lalagyan natin. Yan, makapal. Kasi heavy duty din yung saksakan. Yan, bali ito din yung gagawin natin wire mamaya. Yan, ito yung gagamitin din natin ito mamaya. Tapos dito ko siya naisipan na ilagay lahat ng parts ng mga kanya. Ito yan, tsaka ito, para mas safe yung gagawin natin na na wireless outlet. Yan, para hindi masyadong expose yung ating mga parts, saka safe na rin. Yan. Kasi itong contactor, siyempre open to mga to, mas maganda kung nakatago siya para safe, hindi siya open o expose yung mga wirings. Yan, bali ito, kuan lang to, ito yung pinapahid sa mukha, aloe vera. Yan, galing to dun sa ginagamit ng mga ading kong babae. Kinuha ko lang kasi ubos na yung laman. Ito yung naisipan kong magiging case. Yan, bali umpisahan na natin. Bali unahin na lang muna natin na ilusot itong mga wire. Bali binutasan ko na siya dati. Yan, binutasan ko siya ng hinang. Yan, bali dati ko nang siyang plinano kung ano yung magiging setup niya, para mas mabilis yung video natin, para hindi masyadong mahaba. Bali ito, unahin natin yung contactor. Bali itong contactor nga pala, ito yung pinaka niya, coil. Itong A1 tsaka A2, yan yung pinaka coil ng ating contactor. Pag nasupplyan niya ng 220 is mag-energize sa ating coil. Tataas itong tataas to, tapos itong mga contacts niya is magdidikit dun sa loob. Bali ito, tapos ito is magdidikit yan. Ganun din dito sa kabila. Ito tsaka ito magdidikit din. Ganun din dito. Kung ano yung tapat-tapat niya lang, yan, didikit yan sa loob, kasi may contacts yan sa loob. Bali ganun lang yung mangyayari pag na-energize tong pinaka-coil ng ating contactor. Tataas to. Yan. Bali ganun yung nangyayari. Kung kuha tayo ng tester para mas set natin sa continuity. Yan, kung mapapansin nyo, wala siyang continuity. Yan, bawat contacts niya, wala siyang continuity. Pero pag na-energize na yung ating pinaka-coil, coil ng ating contactor, is magdidikit yan. Try nating i-manual muna. I-manual na switch on tong ating contactor. Yan. Ganyan kasi ang mangyayari pag na-energize na yung ating coil. Tataas to. Tataas yan. Kaya ima-manual na, itataas natin siya. Manual lang natin. Kasi i-test natin kung meron siyang, kung nagdikit nga ba talaga. Yan.
Kung mapapansin nyo, meron na siyang continuity. Lipat natin sa kabila. Itong kwan hirap pag ano. Yan. Ito lang. Ganun din sa kabila. May continuity na. Lipat natin dito. Ganun din. Dito rin. Pero pag ni-release na natin yung o naka-off na yung ating coil ng ating contactor is wala na siyang continuity. Bali ganoon ang nangyayari. Nagdidikit lang tong mga to. Didikit yan. Tapos ito. Kaya ganoon lang. Bali ang gagamitin ko dito dahil dalawa lang naman to. Line 1, line 2 lang yung ating gagamitin is kahit alin naman dito mamimili ka lang. Ang napili ko lang is ito na. Itong 4. 1, 2, 3, 4. Yan. Pwede din naman dito yung magkatabi. 1, 2, 3, 4. Pero naisip ko ito na lang. Para hindi masyadong magbanggaan yung wire. Kasi makapal tong wire na ilalagay natin. Yan. Bali, ikakat na lang natin yung video. Ito, tornilyo lang naman dito. Yan. Bali, ito na siya. Yan. Na-fix na natin yung dalawang makapal na wire kanina. Yan. Tapos, isinama na rin natin yung pinaka saksakan ng ating power supply o yung kanya 220 na supply. Kasi pag sinaksak na natin to, dapat mag-on na siya dapat. Yan. Kaya dun siya nakakonect. Diretso lang din sa saksakan ang connection ng ating supply na 12 volts para dun sa ating board ito module. Tapos sinabay ko na rin yung dun nagsabay na rin ako ng dalawang wire dito rin sa saksakan din yan. Line 1, line 2 rin yan. Disregard nyo na lang yung mga kulay, basta line 1, line 2 to o diretso dun sa saksakan din. Yan. Dati ko na pinagsabay-sabay na tinornilyo kasi dyan tayo. Ito yung magiging natin supply ng ating coil ng contactor. Yan. Bali ito, yung isa, kahit alin naman dito, kahit alin dito, mamili ka na lang. Diretso lang yan dun sa may isang coil ng ating contactor. Kahit alin din. Kahit alin din dito. Wala namang positive, negative. Yan. Pwede rin dyan. Yan. Pwede rin dito. Ganun din to. Mamili ka lang. Pwede rin dyan. Pwede rin dun. Basta isa lang. Mamili ka lang dito sa dalawang wire. Dito na lang yung pinili ko. Yan. Para mas malapit na siya na itornilyo dito. Yan. Itornilyo natin dyan. Bali ito na connect na natin. Yan. Diretso lang dun sa may isang terminal ng ating coil ng ating contactor. Tapos yung natitira, yun, isang line. Diretso na yan dun sa ating module. Yan. Yung wireless. Bali itong pinaka-relay niya, relay ng ating module. Yan. Meron siyang contacts, yung tatlo. Meron siyang NC o normally close. Meron siyang COM o common. Meron siyang NO o normally open. Bali ang gagamitin natin dyan yung common tsaka normally open. Hindi na natin to papakialaman. Itong NC. Yan. Bali yung kulay green na wire. Yan. Yung natira.
Yan siya, didiretso. Kahit alin dito naman, pwede naman. Kasi switching lang yan. Yan. Kahit alin dyan. Bali, kakat na lang ulit natin. O tornilyo na lang ulit natin. Yan. Bali, nakibit na natin. Yan. Bali, doon na natin siya. Doon ko na napiling kalagay sa may common. May common ng relay. Tapos, kukuha tayo ng wire. Lalagyan natin tong normally open nya. To. O tornilyo na ulit natin dyan. Diretso dun sa may pangalawang coil naman ng ating contactor para mag-energize. Kasi ito, pag pinindot natin at ino na natin sa may remote nya, itong dalawang to is magdidikit. Yan. Kaya masusuplayan na, pag nagdikit na yan, masusuplayan na yung ating coil ng ating contactor. Kuha lang ako ng wire. Yan. Kakabit natin dun sa may NO ng relay, diretso dun sa may pangalawang coil ng ating contactor. Yan, bali nakabit na ulit natin. Diretso doon sa may pangalawang coil ng ating contactor. Yan, yung normally open o NO. Diretso doon. Bali, okay na tayo. Bali, ang susunod natin is yung supply nitong ating module. Yan. Meron din ditong nakalagay. Yan, yung V plus tsaka yan V minus. Yan yung positive negative ng ating module. Yan. Diyan natin isusupply yung out nito, yung 12 volts. Ito. Yan. Meron siyang positive negative, doon siya dediretso. Yan, kakabit lang natin siya dyan. Kakat na lang ulit natin. Itotornilyo lang naman dito. Yan, bali nakabit na natin yung pinaka supply ng ating module. Yan. Positive negative lang naman yan. Halos patapos na tayo. Bali, i-arrange ko na lang dito sa may loob. Bali, ikakabit ko na lang ito. Pinakasaksakan dyan. Bali, pag nakabit na to, okay na tayo dun sa pinaka-wirings nya. Yan. Bali, i-set up ko lang to. Ipisto ko lang ulit silang lahat dito sa loob. Bali, ito na siya. Nakakabit na natin yung pinakasaksakan nya. Yan. Totornilyo mo lang naman yan. Bali yan, tapos na tayo sa pinaka-wirings nya. Yan. Tatakpan na lang natin siya mamaya yan. Bali, kukonect na lang to natin itong kanya.
remote niya dito sa pinaka-board niya para mag-function na siya. Bali, ang sunod na gagawin natin is i-connect na natin o i-program na natin tong ating remote dito sa ating relay. Kasi ang ating relay module is meron siyang tatlong function o outset. Yung number 1 is momentary, number 2 is toggle, number 3 is latches. Yan. Bali, yun yung tatlong function niya. Isa-isayin natin kung ano bang nangyayari sa mga bawat function na yon. Isa-isayin natin. Bali, sinet up ko na siya. O, nakaset na siya. Naglagay tayo ng bulb dito sa pinakasaksakan natin para makita natin kung ano bang nangyari. Yun yung pinaka-indicator natin. Yan. Dipesto lang natin siya ng mabuti. Meron kang makikitang pindutan na maliit dito. Yan. Yan, isa-isayin natin yung bawat function nyo o mode settings. Bali, naka-on na siya. Pasaksak na. Unahin natin yung number 1 o momentary. Press natin yung number 1, press lang natin siya ng isang beses. Yun. Yan. Tapos magpipindot tayo dito. Yan. Tapos tetestingin na natin siya kung anong mangyayari. Pipindot natin tong letter A. Yan. Pag pinindot natin na naka-hold lang yung ating daliri is naka-on yung bulb natin. Tapos pag binitawan ko to, mag-off siya. Tapos pag sa letter B is wala siyang function. Pero pag gusto mo naman na yung dito ganun ang mangyari dito is pwede naman. Kumbaga pag pinindot mo dun sa kanina nung una pa lang, nung pinindot mo ng isang beses, dito ka dapat magpindot. Dito naman siya mag-o-on. Tuwing i-hold mo na i-press, dito naman yung walang function. Mamili ka na lang kung anong gusto mo. Pero ang importante, ganun ang mangyari. Tuwing pipindutin mo, doon lang siya mag-on. Naka-hold yung pindot. Tapos pag binitawan mo, ni-release mo yung daliri mo, mamamatay. Yun yung mode na number 1 o yung function number 1. Try naman natin yung number 2. Press naman natin ng dalawang beses. 1, 2. Yun yung tinatawag na toggle. Pindutin natin tong letter A. Yan, pindutin lang muna natin. Pagkatapos natin pinindot kanina ng dalawang beses, pindot tayo ng isang beses dito. Yan, tapos tetestingin na natin. Yan. Pag isang pindot, mag-on na siya. Pinindot mo ulit, mag-off. Pag pinindot mo, mag-on. Pag pinindot mo, mag-off. Yan, on ulit natin. Yan, pindutin natin letter B. Pwede mo rin din siya i-off sa letter B. So, madaling salita, pag na-on mo sa letter A, kahit saan ka na magpindot dito, A and B, ma-off yung ating ilaw o ano man yung kukontrolin mo. Yan. Ganun yung magiging mangyari. On, basta morlante on yung A. Pag na-on na, kahit alin na dito ang pindutin mo, yung A man o B, mag-off siya. Yan. Ganun yung function na number 2. Yung number 3 naman is ganito. Pupindutin mo ng 3 beses. 1, 2, 3. Tapos magpipindot ka lang dito. Yan. Tapos dito sa B. Yan. Bali ang mangyari is ganito naman. Pag pinindot mo, mag-on. Pag pinindot mo ulit yung letter A, wala siyang function. Dito mo siya ma-off sa letter B. Yan. Sa madaling salita ulit is on tong letter A, off tong letter B. On, off. On, kahit pindutin mo letter A, hindi mo off. Off. On, tapos off. Yan yung magiging on tsaka off mo. Ganun yung function na number 3. Yan. Dahil sa ikakabit ko to sa welding machine, pwede na tong ganitong mode
o yung mode o set o function na settings, pwede na ito. Ito yung on ko, ito yung off. Pero doon na lang ako sa number 2 o toggle para ganito mangyayari. Number 2, balik tayo sa number 2 na settings. 1, 2, pindot sa letter A. Yan. Ito yung mas gusto kong settings para pag in-on mo, kahit saan mo na siya papatayin. Yan. Mas trip ko to na function na isiset. Mas trip ko to para pag na-on mo na, kahit saan mo na siya pwedeng i-off, para mas accessible siya. Basta kung ano yung makapa mo, pwede mo na siyang i-off. Yan. Ganun lang yung pinakakuan niya. Bali, papakita ko na lang to sa inyo actual. I-testingin natin sa may welding machine. Sa may maliit lang siya na welding machine. Yan. I-fix ko na lang siya ng maayos dito sa kanyang lalagyan. Yan. Bali, kinabit na natin yung pinaka box talaga ng ating relay module. Safe na safe talaga. Tingnan nyo yung naging setup niya sa loob. Yan. Yung taligad yan yung kinalabasan niya. Pwede namang walang kontaktor. Kaso lang kasi pang welding machine ko kasi to. Kaya mayroon siyang kontaktor. Yan. Kasi nga kung walang kontaktor, masisira lang yung relay nito. Hindi niya kaya. Kaya mayroong kontaktor. Kung ang kokontrolin mo lang is mga mababang mga amperes lang, electric fan, pwede na to. Kahit wala nang ganito. Aircon, kaya din nito. Kontrolin, wireless. Pero yung mga lang, mga simpleng mga appliances, kahit wala nang relay. Wala ng mga ilaw, yan, electric fan, TV, yung mga mababang ampere lang, kahit wala ng kontaktor. Nilagyan ko lang ng kontaktor kasi pasadya na pang high ampere to. Yung mga appliances na mga high ampere tulad ng welding machine, doon ko kasi siya gagamitin. Yan. Para hindi ka na, kasi yung welding machine wala siyang switch. Ito yung magsisilbing switch niya. Yan, para hindi ka na patayo-tayo. Tsaka pag nandun ka na sa taas na nagwe-welding, hindi mo na kailangang bumaba para i-off yung welding machine mo, para hindi laging naka-on. Yan. Yun yung purpose ko kasi dito, kaya gumawa ako ng ganito para sa welding machine. Bali, ganun lang. I-testing na lang natin to sa may welding machine. One eternity later. Bali, ito, tetestingin na natin siya. Bali, nag-on na yung pan natin, power supply, yung adapter. Nasupplyan niya na yung module natin, module relay.
Yan. Tapos nakasaksak to sa extension na makapal. Bali, testingin na natin siya. Bali, nag-on siya. Off natin. Yan. On ulit natin. Off natin sa letter B. Bali, dito tayo sa may indicator light nya. On natin. Yan yung indicator light. Off natin. Sa letter A natin siya off. On natin. Sa letter B naman natin siya i-off. Bali, yun yung pinili natin function. Yung pag in-on mo sa letter A, kahit saan mo na siya i-off. Bali, ganun lang. Bali, pwede na natin siyang kontrolin na wireless. Yan. Para hindi na tayo tanggal-tanggal ng saksakan o i-off pa dito sa may kwan nya. Baka kasi masira lang to. Yan. Bali, ganun lang. On natin. Off. On. Yan. Bali, yun lang yung ma-share ko sa inyo muna ngayon.